Welcome po sa ating short live update ngayon, May 23. So, pasensya na po at hindi ko na i-upload kahapon yung live na to doon sa ating YouTube channel ulit, no? Na premiere. So, I will try my best ulit i-premiere itong update natin today. Tapos, i-replay na lang later if sakaling walang live. Pero siguro for a few, ano lang naman siguro, for a few hours. And this could also be a short update ulit dahil makikita ninyo, patuloy natin binabantayan ang isang LPA sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Actually, gumawa na ako ng short information about this, pero titignan nyo muna yung ating latest satellite image na makikita ninyo ay cloudless yung circulation ng nasabing LPA. At bakit ba naging cloudless? Meron kasi tayong mahinang moisture pa rin dito sa area ng ating Philippine Area of Responsibility o sa Philippine Sea dahil sa nanggaling tayo sa El Nino phenomenon. Kaya mababa pa rin yung ating moisture ngayon. Pero dahil nga dito, mga kaganapang localized thunderstorm, inaasahan natin na mabubuo muli yung mga kaulapan na yan at babantayan pa rin natin sa mga susunod na araw dahil yung extension nito o yung trough ng LPA posible nang paulan sa eastern section ng Visayas and Mindanao ngayong araw. Okay, so ilalagay ko na yung update na ginawa ko kanina dito sa ating latest update sa information. Muli, ang easterlies ay nakakapekto na sa ating bansa ngayong araw kaya meron pa rin tayong mainit na hangin na nanggagaling sa silangan kaya maaari pa rin makapagtala tayo ng caution hanggang extreme caution na value ng heat index. Meron tayong active na low pressure area pero itinuturo na itong mahinang bagyo ayon po yan sa Japan Meteorological Agency. Ang mahinang bagyo na nakalimutan na natin dati, di ba matagal-tagal na tayong huling nag-update ng mga sama ng panahon. Ang mahinang bagyo ay ang tropical depression. So ayon sa pag-asa, kung sakasakaling magiging bagyo ngayong araw ang LPA na ito, papangalanan ng pag-asa na bagyong Aghon. So yung bagyong Aghon, yung inaasahan nating unang bagyo ngayong taong 2024. At kung mabuo man, ito na yung pang-una natin sa buwan ng May 2024. So, bago tayo magpatuloy, ano nga ba yung mga list ng pag-asa na ginamitan nila pagdating sa tropical cyclone weather o kaya tropical cyclone names na gagamitin natin this year. Hindi ko pa siya naihanda pero of course, meron naman hinanda yung ating mga amateur weather groups o yung ating Panahon Connect para maibigay din sa inyo kung ano ba yung mga listahan ng mga pangalan ng mga bagyong gagamitin natin ngayong taon. Okay, so ilalagay ko lang dito sa ating screen yung mga names. Okay, so yan yung mga listahan na gagamitin natin for this year. Tapos patuloy natin sagutin yung mga questions. Good day po. Kamusta na po yung LPA? May nagbago po ba sa tracking po niya? So sa ating forecast track, ipapakita yan ng ating weather model na ECMWF. But for now, ito muna yung ating papakita muna dito sa ating screen. Itong 2024 tropical cyclone names. Aghon is yung bagong pinalitan na pangalan noong last 2020 which is si Ambo. And also si Quiverine is Queenie. Si Romina naman ay Typhoon Rolly at si Upang Ulysses. Ito yung mga bagyo na pinalitan nila since yung 2020 ay naging destructive din at napakaraming mga bagyo tayo naranasan hanggang sa matapos yung taon na yon which is yung 2020 pagdating ng Burman sunod-sunod yung mga bagyo at karamihan doon naglandfall sa bansa. At parehas din na La Nina phenomenon yung 2020. Pero dito tayo sa 2024 which is kakasimula pa lamang ng ating neutral condition at mahina na yung ating El Nino. Wala pa naman yung La Nina sa ngayon dahil nasa La Nina warning pa lamang tayo o La Nina watch pa lamang sa iilang mga climate patterns and climate models. Para naman sa track, ipapakita natin yan dito sa ating latest sa windy.com. Makikita nyo naman yung latest forecast doon o kung ano yung tatahakin ng nasabing bagyo. So, ihanda ko lang. Wait lang. Okay, so ipapakita ko lang ulit yung ang windy.com na kasama na dito yung wind pattern and also kung ano itatahakin
ng nasabing bagyo. Okay. So ito yung forecast ng ECMWF as of now. Maaari kasing mas dumikit yung forecast nito kumpara nung mga nakarang araw. Pero makita ninyo, unorganized pa rin yung circulation. So makikita natin magiging unorganized din yung kaulapan ng LPA. So tomorrow, pagdating ng tomorrow, maaaring bahagyang malapit ito dito sa may eastern section ng Mindanao or Visayas. Pagdating naman ng Sabado, ito'y bahagya o lalapit ng husto between Samar and Catanduanes Province. Kapag natuloy yung forecast track, maaaring malalakas na pagulan ang isahan natin dito mula Bicol hanggang Samar, Leyte Province. Dahil nga medyo hindi naman ganun kalakas yung bagyo dito sa oras na ito ngayon, hindi pa rin po tayo pwedeng magpakampante dahil kahit man mahina ang bagyo, asahan nyo pa rin ang maraming mga pagulan na aasahan natin sa sirkulasyon na to. Pagkatapos naman tumawid ng Bicol Region at Catanduanes, makikita nyo yung malapit ang kanyang sentro dito sa may Polillo Islands. Kaya maaaring may makapagulan din na asahan tayo dyan at halos buong Bicol Region pagdating ng linggo. Pagdating ng Lunes, magkakaroon na siya ng pagbabagong direksyon, magiging east yung kanyang pagkilos, northeast sa mga susunod na araw at unti-unting may hahatakin na siyang southwesterly wind flow o ito na yung panimula ng pinagmumulan ng hanging habagat. Pero hindi pa po yung pinakamalakas na hanging habagat na asahan natin. So lalabas ito ng area of responsibility pagdating ng Wednesday kung matutuloy ang forecast track na ito. Sa GFS naman, undefined din ang circulation. Pero pagdating nito, bahagyang lalapit ang circulation dito sa may eastern section ng Mindanao, Samar Province or northeastern Mindanao. Same lang din siya, pero makita natin dito sa GFS, maaari maglandfall ng sentro ng LPA o kung hindi pa maging bagyo dito sa may Samar or Leyte Province. Kaya matitinding buhos na ulan ang aasahan. Sa Sunday naman, maaari itong tumawid ng Bicol Region at Catanduanes. Katapos, lalabas din ito ng landmass ng Bicol Region and patuloy magbabagong direksyon pa northeast katulad ng ECMWF. So sa ibang weather model, ganun lang din na pinapakita pero ito ay low pressure area. Puro LPA yung pinapakita ng ibang weather models natin, so hindi pantay-pantay yung mga weather models na ito. Pero accurate is sa ngayon na palagi natin tinitingnan yung ECM and GFS. So magbabago pa rin kung lalakas ba itong bagyo or mananatili siyang LPA na magpapaulan sa ating bansa ngayong darating na weekend. Okay, so yan muna yung ating windy app na pinakita. So wala naman ibang karagdagan tanong. So nga pala, Quinta pala yung nalo ko, Queenie. Nagkamali ako doon sa Kirobin. Actually, Quinta pala yung pangalan na yun. Actually, yun doon ako nagkamali. So, thank you for clarification sa pagtama nung error ko kanina. Nonetheless, wala pa naman tayong concern ngayon. Sa ngayon, malabo pa na maging super typhoon yung circulation na yun, ha. Kasi nananatili siyang dry and mababa pa rin yung ating moisture kasi kakagaling pa rin natin doon sa El Nino. Short update lamang, so ibabalik ko muna dito sa PubMat natin ulit. Okay, so curious kayo kung ano nga ba yung forecast track din ng ibang mga weather models, no? Mag-update kasi to mamayang hapon ulit yung ECMWF kung ano yung magiging forecast track ng iba't ibang weather models. So, mananatili kasing LBA yung circulation na to ayon sa ECMWF. Kapag nagkataon na yon, kahit man hindi siya maging bagyo, maaari pa rin siya magpaulan katulad ng nasabi ko kanina. Dahil ang LPA pa rin ay may tendency na mga series of thunderstorms na pwedeng magbigay din ng mga rain showers, especially kung ito'y malapit sa lupa, especially Visayas and Mindanao, ay hindi naman hindi naman maraming bundok tulad ng Luzon. Kaya may tendency pa rin na magkaroon ng mga landslide and flash floods dahil din sa daladalang ulan ng LPA. Pero dahil nga kakagaling natin sa El Nino, hindi pa natin mapepredict kung gaano karaming ulan na ibabagsak ng low pressure area na ito. So ito lang muna yung mapapakita kong forecast sa inyo, no? Katulad lamang yan ng mga weather models. Pagdating niya ng Bicol or eastern section ng Luzon, tsaka siya magkakaroon ng intensification. Titingnan natin kung yan pa rin yung pinapakita mamayang hapon. And if sakali,
i-update ko na lang uli kayo ng live stream if kakayanin mamaya. So, ano muna tayo ng mga questions kung meron, no? For sure, dadami ang moisture dito sa West Pacific pag wala na talaga yung El Nino. Yes, kakasimula lang kasi siya. Kakahina pa lamang ng El Nino kasi. So, ipapakita ko kung bakit napakababa ng moisture. Actually, may ano din may basehan naman tayo para makita natin kung gaano kababa yung ating moisture ngayon, which is pwede nyo siya tignan through humidity. Pagdating ng temperature, makikita nyo sa humidity yung moisture na yon at pwede nyo i-control yung moisture above the surface. Kasi ang moisture magmumula yan sa taas ng atmosphere natin, hindi do sa location ng mga low clouds. So, iano ko muna, ipapakita ko sa inyo. Yan. So, makikita niyo dito sa ating, sa windy app nyo din makikita tong moisture, yung humidity. Makikita niyo mataas yung humid dito sa area ng LPA, pero napakababa ng humid dito sa halos buong bansa. Pero itong areas ng eastern section ng Visayas and Mindanao, makita ninyo may tendency na mga mahihinang ulan na dulot din ng mga pamumuong local thunderstorm o yung trough ng LPA. At dahil dito makikita ninyo, wala tayong matatanggap na ulan ngayong araw dito sa LPA na ito dahil nga napakababa ng humid sa upper atmosphere sa location ng LPA. Kaya makikita ninyo, hindi makapagbuo ng ulap halos yung low pressure area at nahihirapan pa sa ngayon i-circulate mabuti yung kanyang ulap. So yan So mapapansin nyo talaga why na hindi lumalakas yung LPAs dahil napakababa pa rin ng moisture dito sa karagatan ng Pilipinas, hindi pa rin pantay. So hopefully nasagot ko yung questions ninyo regarding the moisture. Yes, depende pa rin sa high pressure area kung saan pupunta yung nasabing LPA. Actually, may na talaga yung HPA pag buwan ng May, pero pwede rin minsan malakas yung HPA. Yes. So hopefully naiintindihan nyo din yung moisture na pinakita ko kanina. Napaka baba talaga. Yung brown yung low moisture, tapos yung blue mga matataas na moisture talaga yan. So actually pwede nyo siya tignan. Makikita nyo naman yung moisture na yan soon enough para makita ninyo kung ano yung value na yan. So kung wala na karagdagang tanong, dito ko muna tatapusin yung ating live stream at maaaring ko na lang siguro to. I-premiere ko na lang uli mamaya sa YouTube kung kakayanin. And if magkakontak man later, kung maging bagyo na to, mag-iiwan na lang uli kami ng live stream later if kakayanin. Yan po muna ating latest. Mag-ingat po kayo and God bless.